Mapagpalang araw sa buong pagsapit ng takip silim. Ako nga po pala si Glenn at ikukwento ko ang isang pangyayaring nasaksihan ko mismo. Isang karanasang nagpatunay sa akin na may mga bagay na mabuting wag nang pakialaman. Sa barangay namin, may isang malaking puno ng mangga sa likod ng lumang bahay ni Mang Bert. Matagal na yung puno. Sabi ng matatanda, bago pa man raw ipanganak si Mang Bert, nandun na yun. Sobrang tanda na ng punong yun. Halos kasing laki ng bahay ang katawan. At tuwing gabi, may kakaibang lamig sa paligid kapag napapadaan ka ron. Ayon sa mga kwento ng mga matatanda, may nakatira daw sa punong yon. Isang babaeng espiritu na minsan daw nagpapakita tuwing dapit hapon. Nakaupo sa sanga at nakatingin lang sa malayo. Pero gaya ng marami, akala ko chismis lang yon. Hanggang sa isang araw, nagpasya si Mang Bert na ipaputol ang puno. Sabi niya, sinisira na raw ng mga ugat ang pader ng bahay at delikado na kapag tag-ulan. Pinakiusapan pa siya ng ilang kapitbahay na wag na lang kasi baka may masaktan, pero matigas ang ulo niya. Wala yang mga espiritu-espiritu, puno lang yan, sabi ni Mang Bert. Kinabukasan, dumating ang dalawang manggagawa. Bitbit nila ang lagari at itak. Maaga pa lang, sinimulan na nilang putulin ang mga sanga. Ako naman, nakaupo lang sa tapat ng bahay. Pinapanood sila habang umuusok ang tasa ng kape ko. Tahimik lang noong una. Pero habang tumatama ang lagari sa kahoy, napansin kong biglang lumamig ang paligid. Walang hangin, pero parang may dumaan. Naramdaman kong tumayo ang balahibo ko. Nang unang sumayad ang lagari sa katawan ng puno, may narinig kaming kakaibang tunog. Hindi lang basta tunog ng kahoy, parang daing o ungol. Nagkatinginan pa nga yung dalawang manggagawa, pero itinuloy pa rin nila. Habang lumalalim ang hiwa sa katawan ng puno, biglang dumilim ang langit kahit tanghali pa lang. Tahimik ang lahat, at sa sobrang katahimikan, maririnig mo ang lagaring pumapasok sa kahoy. At doon ko unang naramdaman, parang may nagmamasid sa amin mula sa mga sanga. Pero wala na dapat doon, dahil halos putol na ang lahat. Pagkatapos nilang maputol ang punong mangga, parang gumaan ng loob ni Mang Bert. Wala na raw sa gabal sa bakuran at mas maliwanag na ang paligid. Pero sa mga sumunod na araw, napansin naming nag-iba siya. Madalas siyang tulala at parang may inaantay lagi tuwing hapon. Una, maliliit lang na bagay ang nangyayari. Tuwing alas 6 ng gabi, biglang iihip ang malamig na hangin. Minsan, maririnig mo na parang may mga dahong naaapakan kahit wala namang mga dahon sa lupa. May mga aso ring tahol ng tahol sa direksyon ng dating kinatatayuan ng puno. Isang gabi, habang nagkukwentuhan kami sa harap ng bahay, narinig naming may kumaluskos sa likod. Inakala ni Mang Bert na pusa lang, kaya pinuntahan niya. Ilang minuto lang siyang nawala, pero nang bumalik siya, putlang-putla at pawis na siya. Tinanong namin kung anong nakita niya, pero hindi siya sumagot. Tinitigan niya lang yung lugar ng puno at dahan-dahang umiling. Kinabukasan, nagkwento ang anak niya. Sabi raw ng tatay niya, may babaeng nakaupo sa lupa, sa mismong kinatatayuan ng puno dati. Nakayuko ito, mahaba ang buhok, at parang umiiyak. Nang lapitan daw ni Mang Bert, bigla itong tumingala. Sobrang putla raw ng muka at may maitim na mata. Tapos, naglaho sa harap niya.
Mula noon, gabi-gabi na siyang ginugulo. Lagi siyang nagigising sa katiting na ingay at sinasabi niyang may humihinga raw malapit sa tenga niya. Minsan daw, may boses na bumubulong. Bakit mo ako pinutol? Pagkalipas ng ilang linggo, lumala ang kalagayan ni Mang Bert. Hindi na siya lumalabas ng bahay. Kapag tinatawag siya, lagi siyang nakatingin sa labas ng bintana, doon sa lugar kung saan tumubo ang puno. Minsan, nakita ko siyang nakatayo roon ng mag-isa, parang may kausap, pero wala namang tao. Hanggang isang gabi, biglang umulan ng malakas. Narinig ng mga kapitbahay na sumisigaw si Mang Bert. Nang puntahan siya, natagpuan siyang nakahandusay sa lupa, sa mismong lugar kung saan dating nakatayo ang punong mangga. Nakadilat ang mga mata niya, at sa mukha niya may bakas ng takot. Matapos ang pangyayaring iyon, hindi na nakaligtas si Mang Bert. Namatay siya. Matapos ilibing si Mang Bert, may umusbong sa gitna ng lupa, isang maliit na bagong puno ng mangga. At makalipas ang ilang linggo, mabilis itong lumaki. Simula noon, wala nang nagtangkang galawin yun. Magandang araw. Ako nga pala si Ken, at hindi ko makakalimutan ang undas na yon. Yung gabing akala ko ordinaryong araw lang, pero may kakaibang nangyari sa bahay namin. Noong taong yon, ako lang mag-isa sa bahay. Nasa probinsya ang pamilya ko, at hindi ako nakauwi dahil may trabaho pa kinabukasan. Sa totoo lang, hindi ko pinansin ang undas. Wala akong kandila, wala ring dasal. Sabi ko sa sarili ko, mamaya na lang ako magdasal bago matulog. Bandang 10:00 ng gabi, medyo maulan, tahimik sa labas, maliban sa tunog ng patak ng ulan sa bubong. Nakahiga lang ako sa sala, nanonood ng TV habang kumakain ng noodles. Ang sarap ng hangin, malamig, presko. Pero habang tumatagal, parang iba na ang lamig na nararamdaman ko. Hindi na siya yung preskong hangin, kundi yung malamig na dumidikit sa balat, parang mula sa loob ng bahay mismo. Paglingon ko sa paligid, parang mas dumilim ang ilaw. Akala ko nag-brown out kaya binawasan ko lang ang volume ng TV. Pero sa may bintana, may nakita akong aninong dumaan. Mabilis lang, parang tao. Pero wala naman akong kapitbahay sa likod ng bahay. Hindi ko na lang pinansin. Kinuha ko ang kumot at tinuloy ang panonood. Pero ilang sandali lang, may narinig akong mahina, parang kaluskos ng paa sa kusina. Akala ko daga, pero nang sinilip ko, wala naman. Tahimik ang lahat, pero parang may presensya sa loob ng bahay. Hindi ko alam kung bakit, pero bigla kong naisip ang sinabi ng nanay ko dati. Kahit isang kandila lang anak, sindihan mo tuwing undas para may liwanag ang mga kaluluwa. Napailing ako noon, pero ngayong gabi, parang nagsisisi ako dahil ramdam kong may malamig na hangin na dumaan sa likod ko kahit lahat ng bintana ay sarado. Habang nakaupo ako sa sala, biglang namatay ang TV. Nawala rin ang ilaw. Ang tanging naririnig ko lang ay ang mahina at mabigat na buhos ng ulan sa labas. Akala ko brown out talaga. Pero nang silipin ko sa bintana, maliwanag naman sa labas. May ilaw ang mga kapitbahay. Ibig sabihin, sa bahay ko lang namatay ang kuryente. Doon na ako medyo kinilabutan. Tumayo ako para kunin ang flashlight sa kwarto.
Pero bago pa ako makagalaw, may narinig akong parang mahina pero malinaw na tunog ng mga yabag. Mabagal, papalapit mula sa likod ng bahay. Baka pusa lang yan, sabi ko sa isip ko. Pero habang tumatagal, nagiging mabigat ang tunog. Parang yapak ng taong nakayapak sa basang sahig. Paglingon ko sa pinto ng kusina, may aninong dumaan. Payat at parang nakalutang. Hindi ko makita ang mukha niya dahil sobrang dilim. Pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. Tapos may amoy na pumasok sa ilong ko. Amoy kandilang bagong patay. Alam mo yung amoy na naiwan kapag inihipan ng kandila? Ganun ang amoy. Pero wala naman akong sinindihan kahit isa. Bigla ko narinig ang mga plato sa kusina. Gumagalaw mag-isa. Sunod, may tunog sa likod ng pintuan. 3 beses lang. Parang kumatok. Pero kasabay nun, may boses na halos bumulong sa akin. Nakalimutan mo na kami. Napaatras ako. Hindi ko alam kung tatakbo ako o sisigaw. Pero habang nakatayo ako, biglang bumalik ang ilaw. Pagtingin ko sa paligid, wala nang anino. Tahimik na ulit. Parang walang nangyari. Inisip ko na baka guni-guni ko lang. Pero nang mapatingin ako sa mesa sa harap ng altar, napatigil ako. May 4 na kandila doon, puti at bagong sindi, at dahan-dahan ding nauupos. Hindi ko alam kung saan galing. Wala akong kandila sa bahay, ni hindi ako bumili. Pero malinaw kong nakita ang liwanag nila. At sa sahig, may basang marka ng paa papunta sa pinto palabas. Hindi na ako nakatulog buong gabi. Kinaumagaan, bumili agad ako ng kandila at sinindihan ko sa harap ng bahay. Pagkasindi ko, biglang humaplos ang hangin. Malamig, magaan. Parang may dumaan na hindi mabigat sa paligid. Hanggang dito na lang ang kwento ko. Maraming salamat po. Ako si Jess, isang caretaker na sanay sa tahimik at lumang mga bahay. Marami na akong napasukan. May iba na nakakatakot, may iba naman na payapa lang. Pero ang karanasang to, ito ang hindi ko kailanman malilimutan. Noong una ko marinig ang tungkol sa ancestral house ng mga Villarreal, akala ko simpleng trabaho lang. Babantayan ko lang daw ang bahay habang nasa ibang bansa ang mga tagapagmana. Walang masyadong bisita. Walang dapat asikasuhin. Basta siguraduhin walang magnanakaw o masisira. Madaling pera, sabi ko sa sarili ko. Dumating ako ron isang hapon, mga 5:00. Pagbaba ko ng tricycle, agad kong napansin ang bahay. Malaki, luma, at tila may bigat ang presensya. Nakatirik ito sa gitna ng malawak na bakuran, napapaligiran ng matataas na puno ng akasya. Mula sa labas, mukha pa lang nito, parang may kwento na. Pagbukas ng gate, narinig kong kumalansing ang bakal. Sabay may ihip ng malamig na hangin na tila dumampi sa balat ko. Paglapit ko sa pinto, may kaluskos ako narinig sa loob. Pero nang buksan ko, wala namang tao. Sa loob, puro lumang gamit. Aparador, chandelier na medyo kalawangin, at mga kortinang halatang ilang taon nang hindi nalalabhan. Ang sahig ay gawa sa kahoy na lumalangit-ngit sa bawat hakbang. May halong amoy ng lumang kahoy, alikabok, at kaunting amoy ng kandila. Habang nililibot ko ang paligid, napansin ko ang mga larawan sa dingding. Mga litrato ng pamilya noon.
Siguro ay mga ninuno ng Villarreal. Ang iba ay si Peya na. Halos kupas na. Pero may kakaiba sa mga mata ng mga nasa larawan. Parang nakatingin sa akin saan man ako pumuesto. Kinabukasan, binuksan ko ang bintana sa sala. Pinaypayan ang alikabok. At sinubukang abutin ng mga chandelier para tanggalin ang mga sapot ng gagamba. Habang ginagawa ko yun, napansin kong bumigat ang paligid. Masyadong tahimik, kahit mga kuliglig sa labas, tumigil. Nang gabing yun, doon na ako natulog sa maliit na kwarto sa likod ng bahay. Pinili ko yun dahil malapit sa kusina at hindi masyadong madilim. Pero habang nag-aayos ako ng higaan, bigla ko narinig ang mahina at mabagal na yabag sa itaas. Parang may naglalakad. Napatigil ako. Alam kong ako lang mag-isa ron. Kaya tahimik akong lumapit sa hagdan at tumingala. Walang ilaw sa taas. Puro dilim lang. Maya-maya, sumunod ang mahina pero malinaw na kaluskos ng damit. Parang may dumaan sa hallway. Tapos may tunog ng pintong dahan-dahang sumasara. Kinilabutan na ako. Baka hangin lang, sabi ko sa isip ko. Pero wala naman kahit anong hangin sa loob. Sarado na lahat ng bintana. Pagbalik ko sa kwarto, ramdam ko pa rin yung presensya. Parang may nakatingin sa akin. Nang dumapa ako sa kama, bigla ko naamoy ang amoy ng kandila. Yung parang bagong patay, yung usok nun. Sumilip ako sa pinto. Pero sa malayo, sa tapat ng lumang altar sa sala, may mahinang ilaw na kumikislap. Parang apoy ng kandila, kahit wala naman akong sinindihan. Nang mapatingin ako ng matagal, parang may aninong dumaan sa likod ng altar. Hindi pa man nagsisimula ang unang gabi ko, alam ko na hindi ako nag-iisa sa bahay na yun. Pagdating ng 12:00 ng gabi, hindi pa rin ako makatulog. Tahimik ang buong bahay. Pero sa gitna ng katahimikan, may mga tunog na tila nanggagaling sa kung saan-saan. Mga mahihinang yabag, mga kaluskos, at minsan parang mahinang tawa ng babae na dumadaan sa hangin. Pinilit kong huwag pansinin at ipinikit ko na lang ang mata ko. Pero bigla kong naramdaman ang banayad na paggalaw ng kama. Parang may umupo sa dulo nito. Hindi ako makagalaw. At dahan-dahan kong sinilip ang paahan. Pero wala akong nakita. Maliban sa maliit na bakas ng alikabok na parang apak. Biglang lumamig ang paligid. Umigpit ang pagkahawak ko sa kumot. At doon ko narinig isang mahinang tinig mula sa tabi ng kama ko. Bakit ka nandito? Napatigil ako. Hindi ko alam kung guni-guni ba o totoo. Pero nang lingunin ko ang direksyon ng boses, may aninong dumaan sa pader. Dahan-dahan. Tumayo ako, nagbukas ng ilaw. Pero ayaw sumindi. Ilang ulit kong pinindot ang switch. Wala. Tanging liwanag lang mula sa labas ng bintana ang nagbibigay ng liwanag sa kwarto. Sa sulok, nakita ko ang aparador na bahagyang nakabukas. At mula roon, may mahinang kaluskos. Parang may gumagalaw sa loob. Lakas loob kong nilapitan yon. Hawak ang cellphone bilang ilaw. Habang papalapit, mas lalong bumigat ang hangin. Parang ang hirap huminga. At nang ilawan ko ang loob ng aparador, may mukha ng matandang babae. Walang mata at nakatingin sa akin ng diretsyo. Napasigaw ako at mabilis na umatras at tumakbo ako palabas ng kwarto. Halos madapa ako sa hagdan sa pagmamadali. Pero habang bumababa ako, ramdam kong may humahabol sa likod ko. Yung tunog ng yapak na mabigat at mabilis.
Pagdating ko sa sala, tumigil ako sandali para huminga. Pero doon ko nakita lahat ng ilaw sa bahay kusang nagbubukas. At sa gitna ng sala, sa tapat ng altar, may babaeng nakaputing mahaba ang buhok, nakatalikod sa akin. Dahan-dahan itong lumingon. Wala rin itong mata, pero may bakas ng luha sa muka. "Umalis ka." Yun lang ang narinig kong boses. Sabay malakas na hampas ng hangin na nagtulak sa akin palabas ng pinto. Kinabukasan, nakita ko ng mga tauhan ng may-ari na nanginginig, nakaupo sa labas ng gate. At hindi na ako pumasok ulit doon. Ayon sa mga taga-baryo, matagal na raw patay ang matandang tagapag-alaga ng pamilya Villarreal. At sinasabing hindi nito matanggap na may ibang papalit sa kanya. Hanggang ngayon, sarado pa rin ang bahay. At tuwing gabi, may mga ilaw pa ring kusang bumubukas sa loob kahit walang tao. Gabi na nang umuwi si Cherry galing sa trabaho. Medyo overtime siya, kaya halos 10:00 na siya nang dumating sa mall parking lot kung saan nakaparada ang kanyang kotse. Tahimik ang paligid, malawak, malamig ang hangin, at tanging ilaw ng mga poste ang nagbibigay liwanag sa bawat hanay ng sasakyan. Habang naglalakad siya papunta sa kanyang kotse, napansin niya ang isang puting sedan sa dulo ng parking lot. Bukas ang mga ilaw sa loob at marahang umaandar. Parang may nagmamaneho. Pero nang mapatingin siya ng maigi, walang tao sa loob. Napatigil siya sandali. Akala niya baka automatic start o naiwan ng may-ari. Pinili niyang huwag isipin at naglakad ulit. Pero habang papalapit siya sa kotse niya, gumalaw muli ang puting sasakyan. Dahan-dahang umabante, kasabay ng mga hakbang niya. Baka raw hangin lang. Pero imposible. Pero nang lumingon siya ulit, parang sumusunod na ito sa direksyon niya. Mabilis niyang binuksan ang pinto ng sarili niyang kotse at sumakay. Pero bago pa siya makapag-start, naramdaman niyang may ilaw ng headlight na tumama sa likuran ng kotse niya. Pagtingin niya sa salamin, nandun na ulit yung puting sedan. Nakaharap mismo sa kanya. Umaandar ng dahan-dahan, pero walang nakasakay. Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Pinaharurot niya ang kotse niya paalis ng parking area. Halos mabangga niya ang gate sa pagmamadali. Pero paglingon niya sa side mirror, sumusunod pa rin yung puting sasakyan. Halos ilang metro lang ang layo. Wala pa ring tao sa loob. Pero malinaw niyang nakikita ang mga ilaw nitong kumikislap sa likod. Habang tumatakbo siya sa daan, nagdasal na lang siya ng mahina. Hanggang sa isang madilim na kanto, biglang nawala ang mga ilaw sa likod. Akala niya nakalayo na siya. Pero nang dumaan siya sa isang intersection at huminto sandali, nakita niya sa rearview mirror. Nakatigil ulit ang puting kotse sa likod niya, pero hindi gumagalaw. Tinignan niya ito ng ilang segundo. Pilit na hinahanap kung may tao. Pero bigla na lang naglaho ito na parang usok. Pag-uwi niya sa bahay, halos hindi siya makatulog. Kinabukasan, ikwinento niya ito sa gwardiya ng mall. Sabi nito, may puting sedan nga raw na matagal nang nakaparada ron. Kotse raw ng isang lalaking nagpakamatay sa loob ng parking lot. 3 taon na ang nakakalipas. At mula noon tuwing gabi raw na tahimik ang lugar, umaandar mag-isa ang kotse. At minsan, sumusunod sa mga taong unang makapansin nito para ipaalala na hindi pa siya tuluyang nakakaalis.
Sa baryo ng San Luis, may isang lamay na matagal nang pinag-uusapan ng mga taga ron. Hindi dahil sa sino ang namatay, kundi dahil sa mga kakaibang nangyari habang ginaganap ito. Noong gabing yon, 9:00 na, kakaunti na lang ang mga tao sa lamay. Si Mario, isang kapitbahay at matalik na kaibigan ng pamilya ng namatay, ay naiwan para tumulong magbantay. Ang paligid ay tahimik, maliban sa mahihinang dasal at ilaw ng mga kandila na pumipilantik sa hangin. Sa gitna ng sala, nakahimlay si Mang Doro, isang matandang kilala sa baryo. Mabait, pero may misteryosong bumabalot sa kanya. Sabi ng iba, dati raw itong albularyo at maraming tinulungan. Pero may ilan din daw siyang nasaktan noong nabubuhay pa. Habang lumalalim ang gabi, nagsimula ng antukin ng mga nakikipaglamay. Si Mario nagkakapi sa gilid, nakatingin lang sa kabaong. Pero sa di kalayuan, may gumagalaw sa ilalim ng kortina. Naisip niyang baka hangin lang, kaya hindi niya pinansin. Ilang sandali pa, biglang umihip ang malamig na hangin at namatay ang kalahati ng mga kandila. Nagdilim ang paligid. Pagbalik ng liwanag mula sa natitirang mga kandila, napansin niyang parang iba na ang ayos ng kabaong. Nakabukas pa rin pero tila umangat ng bahagya ang takip. Kinabahan siya. Lumapit siya ng dahan-dahan. Baka guni-guni lang, bulong niya sa sarili niya. Pero habang papalapit siya, parang may mahina siyang naririnig mula sa loob. Tunog ng kaluskos, kasabay ng tila may hinang ungol. Napaatras siya, pero sa sobrang takot, hindi na siya makasigaw. Hanggang sa biglang gumalaw ang takip ng kabaong. Parang may kamay na nagtutulak mula sa loob. Nang bumukas ito ng kaunti, may sumilip na kamay, maputla at puno ng putik. Dinig niya ang kalansing ng mga bakal na pako. Hindi niya alam kung saan nanggagaling, kaya napaatras siya, napatumba ang upuan, at kasabay nun, nagsigawan ng mga tao sa labas ng lamayan nang bumukas ang pinto dahil sa malakas na hangin. Ang mga kandila sabay-sabay na namatay, at sa gitna ng dilim, narinig nila ang isang malalim na boses mula sa kabaong. Hindi pa ako tapos. Nagkagulo ang mga tao. Ang iba tumakbo palabas, ang iba naman napaiyak sa takot. Si Mario nanginginig, pilit sinindihan ang kandila. Pagbalik ng liwanag, sarado na ulit ang kabaong. Kinabukasan, ikwinento ni Mario ang nangyari, pero walang naniniwala sa kanya. Sinabi pa ng ilan na baka dahil lang sa pagod o puyat. Pero nang dumating ang araw ng libing, habang binababa ang kabaong sa hukay, napansin ng ilan na may parang gumagalaw sa loob ng takip. May mga gasgas, tila ba may pilit na kumakatok palabas. Pero matapos yon, nailibing naman ng maayos yung matanda. Mula nun, tuwing may lamay sa baryong yon, lagi nang may takot sa hangin kapag pumipilantik ang mga kandila at biglang lumalamig ang paligid. Sabi ng matatanda, si Mang Doro raw yon. Hindi mapakali kasi may lihim siyang gustong sabihin bago siya tuluyang matahimik.